Bago tayo magsimula ay hinihiling ko muna sa iyo na i-like ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa pagsisimula ng ating kwento, sa lugar ng mga gods ay may dalawang god na kinakalaban ng ating bida, at tinanong niya ang mga ito kung bakit nila ito ginagawa. Dahil magkakasama sila na lumaban at prinotektahan ang kanilang kingdom. Kaya pa sigaw niya ulit tinanong ang mga ito kung bakit nagawa nila na traidorin siya. Hindi naman nila ito agad sinagot, bagkus ay ngumisilang ang isang ito at naglalabas ng enerhiya sa kanyang kamay, hudyat na naghahanda na ito sa kanyang gagawing pag-atake. Ngunit hindi niya naman muna ito ginawa at mas pinili na lang muna nitong sumagot. At ito pala ang God of Ocean at God of Chaos, at sinabi ng God of Ocean na dahil sa napakalakas ng ating bida, ay natatakot sila na maging banta siya sa kani-kanilang mga ranks. Nalabis na ikinagulat ng ating bida sa sinabi nito, dahil hindi niya inakala na dahil lang sa ganung dahilan na hindi niya naman binabalak ay nagawa nila siya na pagtraidoran. Nagsaad na din ang God of Chaos at sinabi nito na huwag niya sila sisihin. Dahil kailangan nila na ilagay ang ating bida sa Thousand of Reincarnation para mapahina ang God Spirit nito. At para mapanatag sila sa kanilang kaloob-looban, dagdag ng God of Ocean habang pasugod na ito. At nang makalapit na ito ay sinabi nito sa ating bida na bumaba na ito sa Midgard at mag-suffer sa Thousand of Reincarnation ng maraming beses, dagdag niya pa na tiisin ng ating bida ang mga paghihirap at hanggang sa tuluyan na mawala ang kanyang God Spirit, habang nakahanda na ang kanyang pag-atake. Matagumpay nga ito na tumama sa ating bida, na dahilan ng kanyang paghulog sa Midgard, at habang nahuhulog na nga ito ay binanggit niya ng pasigaw ang God of Ocean at God of Chaos, at sinabi niya sa mga ito na sinusumpa niya na sisiguraduhin niya na babalik siya, at sa oras na mangyari iyon ay siya mismo ang puputol sa mga ulo nito. Tuluyan na ngang nahuhulog ang ating bida, napapikit na lang siya at paulit-ulit na sinasabi na sinisigurado niya na babalik siya kahit anong mangyari. Habang patuloy na nahuhulog ang ating bida ay biglang nagliwanag ang isang bagay na suot nito, na parang sumasang-ayon sa sinabi ng ating bida, hanggang sa tuluyan na nga itong lumakas sa pagliwanag at pinalibutan ang kanyang buong katawan. Nilipat ang eksena sa Fengdu Temple ng Wong Yuhi family, at sa loob nito ay ang ating bida na napapaligiran ng gintong enerhiya dahil sa muli ulit nitong pagkabuhay. Dinilat nito ang kanyang mga mata na naglalabas ng bahagyang enerhiya, at sinabi nito na sa huli ang kanyang isip ay nagkaroon na din ng kamalayan. Nagagalak ito dahil sa Grand Primitive Jade Pendant na hawak niya ay sa wakas ay naialis niya na sa kanya ang 10,000 taon ng pagkabuhay dahil sa reincarnation. Ngunit mabilis na napalitan ng galit ang kanyang kasiyahan, sa kadahilanang naalala niya na sa tuwing palagi siyang muling nabubuhay dahil sa reincarnation, ay palagi siya napupunta sa eksena na inuubos ang kanyang buong angkan, at ang masakit pa doon ay sa 10,000 niya na kamag-anak ay walang nakaligtas. Tumayo na ang ating bida sa kanyang pagkakaupo at nagtungo ito papunta sa bintana ng kanyang silid. At makikita sa labas nito ang mga tao na may dala-dala na kanya-kanyang sandata at sinisigaw ng mga ito na lipunin ang buong Tan family. Binuksan na nga ng ating bida ang kanyang bintana at pagkabukas pa lang niya nito ay sumulpot na ang dalawang hangal para paslangin siya. Hindi naman nagpakita ng takot dito ang ating bida, bagkus ay tinignan niya lang ito ng may seryosong ekspresyon, at sa isip-isip niya na hindi niya nauulitin ang kanyang parehong pagkakamali. Ngunit bigla ito na napatigil nang may maramdaman siya na isang tao sa loob ng kanyang silid, nilingon niya ito at laking gulat niya na ito pala ang kanyang ama na nagsusuka ng dugo at mayroong matinding pinsala. Kaya naman agad niya itong nilapitan, ngunit hindi pa siya nakakapagsalita ay sinabihan na siya ng kanyang ama na umalis na ito at huwag na siyang intindihin pa. Bigla naman na may tumawag sa ating bida, at ito pala ay si Yuzin Nangang. Sinabihan siya nito na kung bakit pa siya nandito. Nag-aalala ito sa kanya kaya sinabi nito na tumakas na ang ating bida at tutulungan siya nito sa pamamagitan ng pagharang sa mga kalaban nila. Binanggit ng ating bida ang pangalan nito, ngunit hindi pa siya nakakapagsalita ay nagsusumamaw na ang kanilang mga alagad sa kanilang young master na tumakas na,
At pag nakuha na nila ang mga putol na puno ay lalagyan nila ito ng apoy para gawing pangharang. At ito pala ang mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagsugod sa ating bida kanina ng dalawang hangal. Dagdag pa ng isa na kung ang ating bida ay mabubuhay pagkatapos nito ay hindi mauubos ang kanilang angkan, ngunit napahinto silang lahat ng may nagsalita na walang kahit sino sa kanila ang makakatakas, at ito pala ay si Liu Bei, at ang kanyang anak na si Lu Ruan, at ang dalawa na ito ang pasimuno sa pagsugod sa kanilang Tan family. Tumawa ito ng malakas habang binabanggit ang pangalan ng ating bida na Tan Yun, at mayabang nitong sinabi na kung luluhod ang ating bida at magmamakaawa para sa pagligtas sa kanyang buhay, ay mag-iisip siya ng ibang paraan para tulungan siya na mamatay ng maayos. Labis naman na nagalit ang ating bida at pasigaw na binanggit ang pangalan ng hangal na si Liu Bei. Tumayo ito sa kanyang pagkakaupo at nagtungo papunta sa hangal, habang sinasabi niya na kahit lumuhod ito at magmakaawa sa kanya ay papaslangin niya pa din ito ng walang awa. Nagtawa na naman ang mga hangal na alagad ni Liu Bei, at sinabi ng isa na nasa Ling pose level lang ang ating bida, kaya saan ito kumukuha ng lakas ng loob na sabihin sa kanilang master na magmakaawa ito. Dagdag pa ng isa pang hangal na tigilan na ni Tan Yu ang pagyayabang dahil malapit na siyang mamatay. Hindi naman ito pinansin ng ating bida bagkus ay tinignan niya lang ang mga ito ng may seryosong ekspresyon. Nakitawa na din ang hangal na pinuno ng mga ito na nakataas ang espada, hudyat na naghahanda na ito ng kanyang gagawing pag-atake kay Tan Yun. Iniwasiwas niya na nga ito patungo sa ating bida habang nanlilisik ang mga mata at sinasabi nito na kung gusto nang mamatay ng ating bida ay tutuparin niya ang hiling nito. Kaya naman labis na nag-alala si Yunjin at ang ama ng ating bida, habang natutuwa naman ang hangal na si Lu Ruan sa mga nangyayari. Habang papalapit na ang pag-atake ni Liu Bei ay hindi naman natakot dito ang ating bida, at makikita na nanlilisik pa nga ang mga mata nito. Bago pa ito tumama ay mabilis ito na inilaga ni Tan Yun, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang God Spiritual Fire at dahil doon ay makikita ang kanyang dating imahe bilang Heavenly God. Nagbigay pa ito ng isang masamang tingin, na ikinatakot ng hangal na si Liu Bei. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at inatake niya na ito gamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang consciously killing wind. Nasangga naman ito ni Liu Bei gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis lang ito na napawalang bisa at nagputol-putol pa ito sa marami nitong piraso, na labis na ikinagulat nito. Magsasalita pa sana ito, ngunit mabilis na tumama ang kamao ng ating bida sa pagmumuka ng hangal, na dahilan ng labis na nagbigay dito ng matinding pinsala. Labis naman na nagulat ang ama ng ating bida at si Yunjin, maging si Lu Ruan ay nagulat din at napapatanong na lang kung paano ito naging posible. Sa kabilang banda makikita na natin ng buong-buo ang matinding sinapit ng hangal na nawalan na ng malay, tinitignan lang din naman ito ng ating bida ng may seryosong ekspresyon. Ang mga hangal na alagad naman ni Liu Bei ay nagtataka sa kadahilanang tinalo ng ating bida ang kanilang master gamit lang ang isang teknik, dagdag pa ng isa na ang kanilang master ay nasa pose level 8 kaya napapatanong na lang din sila kung paano ito naging posible. Ilang sandali lang ay nilapitan na ito ng ating bida dahil sa nagkaroon na ito ng malay, sarkastiko niyang sinabi dito na natatakot siya dahil sa baka kailangan ni Liu Bei na lumuhod at magmakaawa sa kanya. Tinignan niya pa ito ng matalim at sinabi na ngunit huli na para doon, tumayo naman na ang nanghihinang hangal, at sinabi sa ating bida na huwag masyadong masyahan dahil hindi pa siya tuluyan niyang natalo. Ngunit bagkos na lumaban ay sumigaw ito at nagmakaawa sa tinatawag niyang master by napaslangin ito ang ating bida, na agad naman itong tumugon ng kanyang pagsang-ayon, at ito pala ay si Bai Qixin. Labis naman na nagulat ang ama ng ating bida at napapatanong na lang kung bakit nandito ang tao na ito. Kaya nasabi niya na lang na pati ba ang Panginoon ay gusto na maubos ang kanilang Tan family. Dagdag niya pa na si Bai Qixi ay ang top-class master at alchemist of Wongyu Town. Narinig niya din na matagal na panahon na nang nakamit nito ang greatest level of Lingpu. Sa kabilang banda nagpakawala na si Bai Qixin ng kanyang enerhiya, na bumuo ng isang muka ng demonyo sa kanyang likuran, nagagalak naman ang mga hangal na ito at nagsaad pa ang isa, na sa tulong ni Bai Qixin ay mapapatay na nila ang lahat ng miyembro ng Tan family,
Dagdag pa ng isa na kahit napakatalino ng ating bida ay wala na itong may isip na ibang paraan para pigilan pa si Bai Qixin. Ngunit hindi naman nagpakita dito ng takot ang ating bida, bagkus ay nakuha niya pang ngisian ito. Tumawa pa ito ng napakalakas at sinabi kay Liu Bei, na nakuha pa nito na imbitahan dito si Bai Qixin, at kung gusto niya na ba talagang mamatay ng maaga, na ipinagtaka naman ni Bai Qixin dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Kaya naman tinanong niya na ang ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Nakalipas na ang ilang mga sandali ngunit hindi pa din sumasagot ang ating bida, kaya naman nagalit na si Bai Qixin at naglabas na naman ng malakas na enerhiya habang binabanggit ng pag-alit ang pangalan ng ating bida. Nagsimula na itong maglakad patungo sa ating bida, at habang sinasabi nito na ang mga lumalabas sa bunganga ni Tanyon ay parang hindi siya nito nirerespeto, kaya naman mas pinalakas pa nito ang pinapakawalan niyang enerhiya, hanggang sa umabot na ito sa mga alagad ni Liu Bei. Kaya naman napilitan ang mga ito sa pag-atras sa takot na mahagip sila nito, pagkatapos ay napasabi na lang sila na ang kapangyarihan niya ay napakalaki at sobrang nakakatakot ito. Napahinto naman sa paglalakad si Bai Qixin dahil sa paglapit ng hangal, at sinasabi pa nito sa kanyang Master Bai na walang kahit sino sa lungsod na ito ang nakakaalam kung anong reputasyon ang meron nito. Tinuro pa nito ang ating bida at sinabi na ang batang shit na ito ay naglakas loob na bastusin ang kanyang Master Bai, kaya sinabi niya kay Master Bai na dapat ay hindi niya ito bigyan ng awa. Sumulsul na din ang isa pang hangal na si Luruan at nagsaad ito ng pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama, at sinabi pa nito na sumusobra na sa pagiging bastos ang ating bida. Dagdag niya pa na dapat ay wasakin ni Master Bai ang kung fu nito at pagkatapos nun ay siya mismo ang puputol ng mga kamay at paa nito, at gagawin niya ang lahat para pagsisihan nito na siya ay nabuhay pa. Hindi naman natakot ang ating bida sa mga pinagsasabi ng mag-amang hangal, at ninisian niya lang ang mga ito. Nagsaad na din ang ating bida kay Bai Qixin, at sinabi nito na narinig niya na nasasaliksik siya ng approach, para makagawa ng powerful peak elixir. At tinanong niya ito kung totoo ba yun, na labis na ikinagulat ni Bai Qixin sa kadahilanang wala naman siyang kahit sino na pinagsabihan tungkol dito. Kaya naman naglabas na naman muli ito ng kanyang enerhiya, at tinanong ang ating bida kung paano niya nalaman na naghahanap siya ng approach. Agad namang tumugon si Tanyon habang naglabas din ng enerhiya na mas malakas sa nilabas ni Master Bai, at sinabi nito na narinig niya din na na-stock ito sa level ng spiritual greatest peak sa loob ng 2 taon. Dagdag niya pa na kung wala ang peak elixir ay makakagawa ito ng anumang mga groundbreaking. Mabilis na lumapit ang ating bida kay Master Bai, at sinabi dito na hindi niya lang alam na gusto nito na makagawa ng peak elixir, dahil alam niya din ang formula ng paggawa nito, na dahilan ng bahagyang pag-atres ni Master Bai dahil sa labis na pagkagulat nito. Kahit ang mga hangal na ito ay nagulat din dahil ang pag-absorb ng peak elixir ay makakatulong sa pag-advance ng panloob na kapangyarihan ng practicer na nasa level ng spiritual peak. At nakakatulong din ito sa nasa peak increase rank. Nagsaad din ng 2 pang hangal na ito na kung paano nakuha ni Tanyon ang pambihira na approach na yon. Kaya napapatanong sila na kung sinusubukan lang ba nito lokohin sila para mapahaba pa ang oras. Kaya naman sinabihan na ng mga ito si Master Bai na huwag maniwala sa mga sinabi ng ating bida at niloloko lang siya nito, dahil imposible na makakuha ito ng pambihirang approach. Nagsaad naman din ng pagsang-ayon ng hangal na si Luruan, at sinabi nito na kung talagang meron ang ating bida ng powerful peak elixir ay dapat matagal na panahon na sila ang Lord ng Wongyu Town. Naagad din naman na sinang-ayunan ni Master Bai, kaya naman sinugod na nito ang ating bida dahil sa pag-aakala na niloloko siya nito. Nag-alala naman si Yunzin sa ating bida, habang si Tanyon ay hindi naman natakot dito, at naglabas ng enerhiya sa kanyang daliri na parang naguhugis letra ito, habang tinatawag si Master Bai na Damn Old Man, at sinabi nito dito na buksan niya ang kanyang mga mata para maranasan niya ito, na mabilis naman tumama sa bandang ulo ni Master Bai. At pagkatapos nito ay pinalibutan si Master Bai ng enerhiya na naghugis mga letra, makalipas ang mga sandali ay nag-aalala na ang alagad ni Master Bai sa kanya, ngunit makikita naging kulay lila ang mga mata nito, at parang napagtanto niya na kung ano ang ipinakita sa kanya ng ating bida.
Maya-maya pa ay labis ito na nagulat nang mapasailalim siya sa isang consciousness, at makikita sa kanyang likuran ang isang bagay na ginagamit ng mga alchemist sa pag-rarefy na nabuo dahil sa pamamagitan ng asul na enerhiya. Napapalibutan din siya ng maraming berdeng enerhiya na labis niyang ikinamangha. Bigla naman namula ang mga mata nito at naglabasan ang mga ugat, at napabigkas na lang ito ng White Pearl Herb, Ball of Time Pause, at Moon Power Dust. At nauutal nitong sinabi na ito ang formula para makapaghanda para sa peak elixir. Naglabas naman ito ng malakas na enerhiya dahil siya ay nagagalak sa kadahilanang naiintindihan niya na ito sa wakas. Ngunit napalitan ng galit ang kanyang kasiyahan sa kadahilanang bigla na lang siyang nakabalik sa kanyang consciousness, kaya napasigaw na lang ito sa galit, dahil hindi pa niya nakikita ang iba pang ingredients para makagawa ng powerful peak elixir. Kaya naman mabilis na lumapit ito sa ating bida at sinabi dito na sabihin sa kanya ang iba pa nitong ingredients. Nagtaka naman ang mga hangal na ito sa ginagawang aksyon ng kanilang Master Bai. Kaya napasabi na lang sila na mukhang totoo ang formula na sinabi ng ating bida. Napapatanong na lang din sila na kung paanong ang loser na kagaya ni Tan Yun ay alam ang pambihirang formula na yun. Dagdag pa nila na mukhang nakahanap ito ng swerte na makakapagbago ng kanyang buhay. Hinawi naman ng ating bida ang kamay ni Master Bai na nakahawak sa kanya, at tinanong dito na kung gusto niya ba talaga ang ingredients ng formula na yun, at sarkastikong sinabi na kung ganoon pala ay kailangan niya na isaalang-alang ang pag-uugali nito. Nadahilan ng bahagyang nagpatihil kay Master Bai at nagpalabas ng mga pawis sa mukha nito, ilang saglit lang ay napabuntong hininga ito at sinabi na naiintindihan niya na. Kaya naman lumingon ito kay Liu Bei nang may nakakatakot na tingin, at sinabi sa ating bida na tinatawag niya na ngayon na Master Tan, na wag na itong mag-alala sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya ito bibiguin. Labis naman na natakot ang hangal na ito sa mga sinabi ni Master Bai, at sinabi niya dito na huminto muna, dahil babayaran niya ito ng kalahati ng kanyang mga pag-aari. Ngunit walang paki dito si Master Bai dahil mas mahalaga sa kanya ang mga ingredient ng peak elixir kaysa sa kahit anong kayamanan, kaya naman mabilis niya itong inatake gamit lang ang kanyang punyal, na labis na puminsala sa hangal na ito. At bago pa ito mawala ng hininga ay napapamura na lang ito, dahil ang sinama niya na tao na akala niya na tutulong sa kanya ay ito pala mismo ang puputol sa kanyang paghinga. Bumagsak na nga ang hangal na si Liu Bei. Hudyat na tuluyan na itong namatay. Nalabis naman na ikinalugmok ng hangal niyang anak, at napaluhan na lang ito dahil nasaksihan niya ang pagpatay sa kanyang ama sa mismong harap niya. Hindi naman nakonsensya si Master Bai sa pagtraidor niya dito, bagkus ay binanggit niya lang ang pangalan nito at sinabihan pa ito ng paalam. Nagalak naman ang ating bida at napapalakpak pa ito. Pinuri niya si Master Bai sa ginawa nito at sinabi dito na magpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi naman dito tumutol si Master Bai, kaya naman agad niya ito na ginawa at mabilis ito na lumapit kay Luruan, habang naghahanda ng isang pag-atake na labis ikinatakot ng hangal, at pautalutal na nagmamakaawa na wag siya nitong patayin, kaya naman napaluhod na lang ito dahil sa labis na takot. Nagsusumamo na din ito sa ating bida, at sinabi na bigyan siya nito ng awa dahil inaamin niya na ang kanyang pagkakamali. Dagdag pa nito na kung bibigyan siya ng awa ng ating bida ngayon, ay gagawin niya ang lahat ng gusto nito. Lumapit naman ang ating bida dito at sarkastiko itong tinanong kung gagawin niya ba talaga ang lahat, ngunit bigla naman itong naghubad at nagsaad ng pagsang-ayon dito, na ikinagulat ito ng ating bida dahil hindi naman ito ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos ng hangal maghubad ay sinabi nito na kung makakaligtas siya ngayon ay gagawin niya ang lahat ng gusto nito, at kung gusto ng ating bida na gawin na ito ngayong gabi ay malugod ito na pumapayag. Labis naman itong ikinagulat ng kanyang hangal na mga alagad at halos lumuwa na ang mga mata nito, sa kadahilanang laging mababa ang tingin ni Luruan sa ating bida, ngunit ngayon ay binobola niya na ito at inaakit pa. Nagsaad din ng iba pa niyang mga hangal na alagad, at sinabi nito na wala nang paraan si Luruan para makatakas pa dito, dahil ang kanyang buhay ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Tan Yun, dagdag pa ng isa na nagkamali siya na hinangaan na tao, at pinagsisisihan na nito na tinignan niya ito bilang isang goddess.
Napapapikit na lang ang ating bida sa mga ginagawa ng hangal at nanghingi siya ng sorry dito, at seryosong sinabi na dahil wala siyang interes sa mga taong nagamit na ng iba. At binigyan niya na nga ito ng isang simpleng sipa na nagpatalsik sa hangal sa di kalayuan. Pagkatapos ay nilapitan ito ni Master Bai at seryosong sinabi dito, na kung si Tan Yun ay walang interes sa kanya ay mas makakabuti sa kanya kung papatayin niya na lang ito. Patuloy pa din naman na nagmamakaawa ang hangal, ngunit sinabihan lang siya ni Master Bai na masunog ito sa impyerno habang nanlilisik ang mga mata at naghahanda ng isang pag-atake. Nanlaki na lang ang mga mata nito nang may kasamang luha dahil alam na nito na wala na siyang magagawa, hanggang sa tumama na nga dito ang ginawang pag-atake ni Master Bai, na dahilan ng pagsuka nito ng maraming dugo at di kalaunan ay tuluyan na nga itong namatay. Ikinalugmok naman ito ng kanyang mga alagad at sinabi nila na kung kakampi na ni Tan Yun si Master Bai ay wala na silang pag-asa na labanan nito, kaya naman binitawan na nila ang kanilang mga sandat-tanda ng kanilang mga pagsuko. Pagkatapos ay may sumigaw sa mga ito na tumakas na sila ng mabilis kung ayaw pa nilang mamatay. Ngunit tinawag ng ating bida ang kanilang mga alagad at nagsaad na ito ay utos sa ilalim ng Tan family, na agad naman itong mga tumugon ng pagsang-ayon ng may mga determinadong mga ekspresyon. At sinabi ng ating bida sa mga ito ng may malademonyong ekspresyon na kung sino ang maglakas loob na ma-offend ang Tan family ay dapat mamatay. Kaya naman inutusan niya na ang mga ito na ubusin ang lahat ng mga hangal, na agad naman itong mga sumunod at nagsimula ng magsilusob. Habang pinagpapaslang na nga ito ng mga Tan family, ay nagsaad pa ang ating bida na ubusin ang lahat ng ito hanggang sa wala nang matira para mapaghiganti nila ang mga taong namatay ng Tan family. Makalipas ang ilang mga sandali ay patuloy pa din ang mga kaganapan at nagkaroon na din ng mga malalakas na pagsabog, habang ang ating bida ay pinapanood lang ang mga ito, hanggang sa tinawag na siya ni Master Bai at tinanong ito kung ano sa tingin niya ang kanyang pag-uugali, at sabay tinanong ang tungkol sa formula ng Peak Elixir. Binigay na naman ito ng ating bida at sinabi dito na kunin niya na ito at umalis na ito dito. Dagdag niya pa na ayaw niya na ito na makikita ulit sa kanilang lungsod, at seryoso pang sinabi na kung di ito susunod ay papatayin niya na ito. Habang inilabas na ng ating bida ang kanyang enerhiya na naghugis imahe niya nung siya pa ang Supreme God, at nang makita ito ni Master Bai ay labis ito na natakot. Habang tinitignan niya pa din ito ay sa isip-isip niya na ang panloob na kapangyarihan ng ating bida ay napakalakas, at hindi niya inaasahan na magagawa nito na mapabilis ang pagtibok ng kanyang puso, kaya sa tingin niya ay makakabuti sa kanya kung hindi niya na ito guguluhin. Napansin naman na ng ating bida ang pagkatulala nito, kaya naman tinignan niya ito ng masama at seryoso itong tinanong kung bakit nakatayo pa din ito at hindi pa kinukuha ang binibigay niya. Natakot naman dito si Master Bai kaya naman mabilis niya na kinuha ito ng may paggalang, pagkatapos niya ito makuha ay mabilis ito na umalis, at habang tumatakbo ay sinabi nito na aalis na siya at hindi na kailanman babalik. Hindi naman na ito kinausap ng ating bida, at seryoso lang itong tinignan, pero sa isip-isip niya ay nagpapasalamat ito sa Diyos dahil si Master Bai ay mayroong kahinaan, dahil kung hindi ay kailangan niya itong kalabanin. Dagdag niya pa na sa kasalukuyan niyang kondisyon ay kahit mapatay niya ito ay magkakaroon pa din siya ng matinding pinsala. Napatigil naman sa pag-iisip ang ating bida nang may naramdaman siya na may tao na papalapit sa kanya. At ito pala ay si Yun Chin na bigla na lang na yumakap sa kanya at umiiyak na sinasabi nito na natakot siya na baka may masama na mangyari sa ating bida. Pinunasan naman ng ating bida ang luha nito gamit ang kanyang kamay, at sinabi dito na wag nang mag-alala dahil okay pa din naman siya, at sa isip-isip niya na si Yun Chin ay tinaya ang buhay nito para sa kanya, kaya nagsisisi siya dahil sa nakaraan nitong buhay ay hinayaan niya lang ito na mamatay. Kaya naman balak niya na makabawi dito, kaya naman mabilis na tinawag nito ang kanyang ama at sinabi dito na gusto niyang pakasalan si Yun Chin na nagpapula naman sa mukha nito. Nakangiti naman na sumagot ang ama ng ating bida at sinabi nito na si Yun Chin ay ang kanyang adopted daughter, at nasaksihan niya kung paano ito lumaki, kaya naman hindi siya tumututol sa sinabi ng ating bida, pero hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Yun Chin. Mabilis naman na sumagot si Yun Chin ng kanyang pagsang-ayon, at sinabi pa nito na pumapayag siya na maging asawa ng ating bida.
Napahalakhak naman sa sobrang saya ang ama ng ating bida, at sinabi nito na ihahanda niya na ang kasal nila bukas na bukas din. Mabilis naman na sumapit ang kinabukasan, at ito na ang araw ng kasal ni Yun Chin at ng ating bida. At sa labas ng pangyayarihan ng kasal, ay dumating na ang kanilang mga bisita na nagbibigay ng pagbati sa dalawa. At habang nangyayari yun ay may isang misteryosong tao ang nasa likod ng mga ito, na parang balak din na dumalo sa gaganaping kasal, at sinasabi nito na hindi niya inaakala na nandito lang ang kanilang young lady. Bigla naman itong napamura sa di malamang dahilan, habang hinawakan nito ng mahigpit ang hawak nitong badge. Sa kabilang banda sa loob ng paggaganapan ng kasal, ay nakaupo ang mga magulang ng ating bida at makikita ang sobrang saya ng mga ito. At sinabi ng ama ni Tanyun na sa ngayon ay mapapanatag na din siya. Maya-maya pa ay dumating na si Yun Chin at ang ating bida at habang naglalakad patungo sa altar, ay usap-usapan ng kanilang mga alagad na sa wakas ay naintindihan na din ng ating bida ang nararamdaman ni Yun Chin, dahil matagal na panahon na din itong nasa tabi niya. Dagdag pa ng isa na si Yun Chin ay mas maganda at mas mabait kaysa kay Luruan, kaya karapat-dapat ito para sa kanilang young master. Ilang sandali lang ay nagsaad na ang isang ito na oras na para simulan ng kanilang kasal, at ang una ay magbow sa heaven and earth, at pangalawa sa kanilang mga magulang, at ang pangatlo ay magbow sa isa't isa. Pagkatapos nila ito gawin ay tumingin ng dalawa sa isa't isa at sa isip-isip nila na simula ngayon ay mag-asawa na sila. Ngunit may isang tao na biglang dumating, at pasigaw nito na pinapatigil ang nangyayaring kasal, pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya, at sa sobrang lakas nito ay nagtalsikan ang mga tao na malapit dito. Natakot naman ang ating bida sa lakas ng enerhiya na yon at nag-alala para kay Yun Chin. At ito pala ang misteryosong tao kanina na si Duan Kang Tian at sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa ginaganap nilang kasal. Nagalit naman ang mga alagad ng Tan family at sinasabi ng mga ito na kung ano ang karapatan niya para manggulo sa Tan family, dagdag pa nila na ito ang perpektong couple sa kanilang mundo at kung sino siya para hindi ito pahintulutan, at pag-alit na sinabi pa na si Master Bai nga ay natakot sa lakas ng kanilang young Master Tan at mabilis na umalis sa kanilang lungsod. Nagalit na din ang mga magulang ng ating bida at sinabi ng ama nito na ito ang kasal ng kanilang anak kaya bakit kailangan pa nilang humingi ng pahintulot sa mga tao na tagalabas. Nagsaad naman ang ina ng ating bida na wag na lang itong pansinin at ang mga alagad na nila ang bahala sa baliw na ito. Kaya naman mabilis na lumusab ang mga ito para atakihin ang hangal, ngunit hindi naman ito natakot bagkus ay nginisian pa sila nito, at sinabi na isa lang itong mga grupo ng mga langgam. Pagkatapos niya ito sabihin ay nag-ipon ito ng kanyang enerhiya, at mabilis itong pinakawalan na dahilan ng pagtalsik ng mga alagad ng Tan family dahil sa sobrang lakas nito, na ikinagulat ng mga magulang ng ating bida at naglabasan ang mga pawis nito sa muka. Pagkatapos ng hangal magpakawala ng enerhiya ay tinuro nito si Yun Chin at sinabi nito na kukunin niya na ito, at kung sino ang maglalakas loob na pigilan siya, at hindi niya na tinapos ang kanyang sasabihin bagkus ay nagpakawala ulit ito ng malakas na enerhiya na bumuo sa kanyang imahe, gamit ang kanyang enerhiya, habang nanlilisik ang mga mata upang takutin ang ating bida at ang buong Tan family. Na nagawa niya naman dahil natakot na ang iba sa mga ito, at sinabi ng mga ito na grabe ang lakas ng spirit na ito, at hindi ito may kukumpara sa taong nasa spiritual peak level, at ang lakas ng combat power na ito na kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng Tan family ay wala pa din silang pag-asang manalo, dagdag pa nila na natatakot sila na ang wedding na ito ay hindi na maitutuloy. Ngunit mali sila ng inaakala dahil ang ating bida ay nagsisimula ng umaksyon, at naglalakad na ito patungo sa hangal, habang sinasabi nito dito na isa lang itong hamak na Divine Realm Cultivator. Kaya anong karapatan nito na pumunta sa kanilang Tan family? At seryoso na sinabi dito na sa tingin ba nito na siya na ang Divine Realm God ng kanilang mundo. Nalabis na ikinagulat ng hangal dahil malinaw niyang nakikita na ang ating bida ay isa lang hamak na spiritual cultivator, kaya gulat niya itong tinanong kung paano nito nalaman ang kanyang cultivation level. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay mayabang niya na sinabi dito na ito ang pinakamasayang araw niya, kaya ayaw niya makakita ng mga nagkalat na dugo.
Dagdag niya pa na binibigyan niya ito ng 3 paghinga para ubusin ang buong Tan family, dahil kung hindi ay ipapakita niya dito kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Habang nagyayabang ang ating bida, ay takot pa din ang kanilang mga alagad, at sinasabi ng mga ito na kung ano ang Divine Realm God dahil hindi pa nila ito naririnig. Dagdag pa ng isa na baka ang Divine Realm level ay nalampasan na ang 6th Great Realm ng Spiritual Realm, kaya napapatanong na lang sila na kung mas mataas ba talaga ito sa spiritual level. Habang natatakot ang iba ay mayabang naman na sinabi ng isa na ito, na kung ano naman ang nakakamangha sa Divine Realm God, dahil hindi niya pa ito naririnig sa buong buhay niya. Dagdag naman ang takot na ito na kung gagalitin ni Tan Yun ang matanda na ito ay magkakaroon ng Tan family ng malaking problema, kaya kung nababaliw na ito at gusto nang mamatay ay huwag na silang idamay pa. Hindi naman napinansin ang mga ito ng ating bida, bagkus ay tinitignan niya pa din ang hangal na ito ng masama, na bahagya namang nakakaramdam ng takot. Naglakad na nga ang ating bida patungo sa hangal, habang nagsisimula na ito na magbilang, nakatingin lang naman dito ang hangal at makikita pa din sa ekspresyon nito ang takot, at sa isip-isip nito na nag-imbestiga siya bago pumunta dito at ang pinakamalakas dito ay ang 9th level ng spiritual birth lang. Bahagya na naman na nakalapit ang ating bida at nasa pangalawang bilang na ito. Nakatulala pa din naman ang hangal at sa isip-isip nito ay baka niloloko lang siya ng batang ito. Nakalapit na nga dito ang ating bida at natapos na din ito sa pagbibilang, at kasabay nun ay naglabas ito ng usok na enerhiya at sinabihan si Duan Kang Tian na mukhang hindi siya nito makikilala kung hindi niya ito bubugbugin. Sa narinig ng hangal ay labis ito na nagalit kaya naman naglabas ito ng malakas na enerhiya, habang sinasabi na hindi siya naniniwala na ang basura na kagaya ng ating bida ay kaya siya na mapinsala. Nag-iipon na din ito ng enerhiya sa kanyang kamay hudyat na naghahanda na ito ng isang pag-atake. Sumugod na nga ito at makikita sa kanyang likod ang isang bungo na nabuo sa pamamagitan ng kanyang enerhiya, habang galit na sinasabi na papatayin niya ang ating bida. Hindi naman natakot dito ang ating bida at seryosong sinabihan ang hangal na kung meron ito na mas malakas na atake na mapipinsala siya ay gawin na nito, pero kung susubukan nito na atakihin ang kanyang soul ay magiging isang tunay na laban na ito. At nilabas na nga nito ang kanyang soul, at makikita ang kanyang imahe bilang dating Supreme God. At sa isip-isip nito na sa kasalukuyan lakas ng kanyang soul ay wala kahit sino sa realm na ito ang kaya siyang matalo. Labis naman na nagulat ang hangal nang makita niya ito at napapatanong na lang kung ano ito. At habang hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pagkagulat ay inatake na ito ng ating bida gamit ang kanyang soul power na naglabas ng iba't ibang kulay na enerhiya, na dahilan ng pagtalsik ng hangal habang nagsusuka ng maraming dugo. Labis din na nagulat ang mga ito na kanina pa takot, at napapatanong na lang na kung ang lakas ba ng soul power ni Tan Yun ay mas malakas pa sa Divine Realm Cultivator. Dagdag pa ng isa na ang kanilang Young Master ay gumamit lang ng isang pag-atake at nagawa niya na itong mapasuka ng dugo. Samantalang nagagalak naman ang mga magulang ng ating bida, at paulit-ulit na sinasabi ng ama nito na ang kanyang anak ay isa talagang genius, habang si Yunchin naman ay manghang-mangha sa kanyang asawa. Sa kabilang banda nilapitan na ni Tan Yun ang hangal na matanda, at makikita sa ekspresyon ng hangal ang labis na takot sa paglapit ng ating bida sa kanya. Seryoso niya naman itong sinabihan na kung meron pa ba itong huling gustong sabihin bago ito na mamatay. Agad naman itong sumagot at nauutal na sinasabi na mas makakabuti sa ating bida kung hindi siya nito papatayin. Pagkatapos ay nilabas nito ang isang badge at sinasabi nito na pinadala siya dito ng ina ni Yunchin para ibalik na ito sa kanilang tahanan. Nung narinig naman ito ni Yunchin ay bahagya ito na nagulat, at nabanggit na lang ang words na ina. Kaya naman tinanong niya na ito kung talaga ba na pinadala ito ng kanyang ina, dahil hindi niya alam na buhay pa pala ito. Agad namang sumagot ang hangal ng pagsang-ayon dito, pagkatapos ay nagbigay galang ito kay Yunchin at sinabi na ang totoong pagkakakakilanlan ni Yunchin ay isang noble, kaya hiniling niya dito na sumama na sa kanya para bumalik na sa kanila. Dagdag pa nito na kahit ang ating bida ay may magandang aspeto ay hindi pa din ito sapat para maging karapat-dapat sa kanya. Balak naman sanang lumapit ng ina ng ating bida kay Yunchin,
Ngunit agad itong pinigilan ng kanyang asawa at sinabi nito na si Yun Chin ay matanda na kaya pabayaan nila ito na mamili. Bigla namang umiyak si Yun Chin at sinasabi nito na 18 taon na ang nakalipas, at ngayon lang nila naisipan na kunin siya, kaya huli na para doon. Kaya naman pagalit niya na itong pinaalis at sinabi na isa na siya ngayong daughter-in-law ng Tan family, kaya hindi siya sasama dito sa pagbalik nito. Ayaw pa sanang pumayag ng hangal at balak pa na kunin si Yun Chin ng sapilitan, ngunit mabilis na humarang dito ang ating bida at seryosong sinabi sa hangal na matanda kung hindi ba nito narinig ang sinabi ni Yun Chin. Dagdag pa nito na pagbibigyan niya ito na mabuhay para sa pagbibigay respeto sa kanyang asawa, at pinalayas niya na ito habang binibigyan ng masamang tingin. Pumayag naman na ito ngunit bago yun ay may kinukuha ito sa kanyang damit, at sinabi kay Yun Chin na ang kanyang lord ay binigyan siya ng espesyal na utos na ibigay ang pendat na ito sa kanya, at humiling na sana ay kunin niya na ito. Pumayag naman na si Yun Chin at kinuha na ito, sa isip-isip naman ng ating bida na kung anong klaseng pendat ba ito. Ngunit may binabalak pala ang hangal at sinabi kay Yun Chin na sana ay mapatawad nito ang pagiging bastos niyang alipin. Pagkatapos nun ay biglang naglabas ng liwanag ang binigay ng hangal kay Yun Chin, na ikinabahala naman ng ating bida at agad na sinabihan si Yun Chin na lumapit sa kanya. Agad naman itong ginawa ni Yun Chin ngunit makikita na parang unti-unti nang naglalaho ang katawan nito, sinabi naman ng hangal na matanda na huli na para doon. At kagaya nga ng inaasahan natin ay naglaho na nga ang hangal kasama si Yun Chin at naiwan na lang dito ang daladalang badge ng matanda. Nanlaki na lang ang mata ng ating bida at nagagalit ito sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa para pigilan ito, kaya naman naglabas ito ng napakalakas na enerhiya habang binabanggit ang pangalan ni Yun Chin. Makalipas ang ilang mga sandali ay inaalis na ng mga ito ang mga happy lights na nilagay para sa kasal ni Yun Chin at ng ating bida. Napansin naman ito ng dalawang marites, at sinasabi ng isa na may usap-usapan na sa araw ng kasal ng ating bida ay kinidnap ang bride nito. Sinabi naman ng isa na narinig niya din na may dumating na isang matanda para kunin ito at ihatid sa totoong pamilya nito, at ang background ng mga ito ay napakataas. Dagdag pa nito na ang Tan family ay hindi kayang matanggap ang katotohanan na ito. Nagsaad ulit ang isa na mas pipiliin niya pa na wasakin ang 10 templo kaysa magpakasal. Sa kabilang banda nakaupo ang ating bida sa loob ng kanyang silid, at hawak-hawak nito ang badge na naiwan kanina ng hangal at nakalagay dito ang words na Sheng Dynasty. At sa isip-isip nito na kung kapareho ba nito ang kapangyarihan ng matanda na kumuha kay Yun Chin, at naiinis ito dahil sa paulit-ulit niya na pagkabuhay at mabilis din na pagkamatay kaya wala siyang kaalam-alam sa mga kapangyarihan ng mga clan. Naging seryoso naman ang ating bida at sinabi nito na ngunit ngayon ay nakabalik na siya na may alaala ng kanyang nakaraang buhay. Maya-maya pa ay tumayo na ito at lumabas na sa kanyang silid, at sinasabi nito na sa pagkakataon na ito ay yayanigan niya ang mundo gamit ang kanyang mga paa, habang may seryosong ekspresyon. At pagkatapos niya ito sabihin ay naglabasan ang kidlat sa kalangitan na parang sumasang-ayon nito sa sinabi ng ating bida. Naalala din ito na ang isa sa 9th grade sect na Huangfu Scared Sect ay nagre-recruit ng disciple sa lugar ng Falling Star City, kaya sinabi nito na oras na para lumabas. Kinabukasan sa loob ng kanyang residence ay may ginagawa ang ating bida na parang isang array, at sinabi niya dito na lumabas na ito na tinatawag niya sa pangalang Xiaohong. Makalipas lang ang ilang mga sandali ay nakasakay na ang ating bida sa nilalang na kanyang tinawag, at ito pala ay ang Bloody Wing Spiritual Lion. Nandito din ang kanyang mga magulang dahil paalis na din pala ito. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na mag-iingat dahil magiging mahaba ang kanyang paglalakbay sa Huangfu Sect, nginitian niya naman ito at sinabi na wag itong mag-alala dahil mag-iingat naman siya. Pagkatapos nun ay inutusan niya na ang Spiritual Lion na umalis na sila, na agad naman sinang-ayunan nito. At nang makaalis na ito ay binanggit niya ang pangalan ni Yun Chin at sinabi na maghintay lang ito dahil gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Napadpad ang ating bida sa isang maliit na lungsod ng Falling Star City, at napatanong siya kung ito na ba talaga ang Falling Star City dahil wala pa siyang kaalam-alam sa mga lugar, dahil kahit paulit-ulit siya nabubuhay ay iyon na din ang araw ng kanyang kamatayan.
Kaya naman inutusan niya na ang kanyang spiritual lion para kumpirmahin ito, na agad naman itong sinunod ni Xiao Hong na naglalabas pa ng apoy sa mga mata nito. At sa sobrang bilis ng pagbaba nito ay naglabas ito ng napakalakas na apoy na halos gumuhit na sa kalangitan, na parang hindi naman napapansin ng mga tao dahil mga nakapokus ito sa pakikinig sa taong nasa entablado. Kaya pala dahil ito ang kanilang Lord ng Falling Star City, na si Wang Ba, at sinasabi nito na ang requirement sa magiging selection ay sobrang napakahirap, at ang candidates ay dapat nasa 16 years old pababa at dapat nasa 6th stage na ng spiritual realm. At nang marinig ito ng mga tao ay mga nalungkot ito sa kadahilanang bukod sa sinabi ni Lord Wang Bu ay isa lang ang napipili kada city, at ang young master ng kanilang city na si Wang Fuchen ay nasa 9th stage na ng spiritual realm. Kaya iniisip nila na wala na silang pag-asa dahil ito lang ang posibilidad na mapili, at nang marinig ito ng ating bida na nasa kanilang likuran ay naging seryoso ito, at sa isip-isip niya na ang unique na posisyon na yun ay para lang sa kanya. Napalingon naman si Tan Yun nang may nagpahayag na ang young master ng kanilang city ay dumating na, at inutusan nito ang mga tao na umalis upang bigyan ito ng madadaanan. Mayabang nang naglakad ang hangal na ito na si Wang Fuchen, at tinutulak naman ng kanyang mga gunggong na alagad ang mga tao habang sinasabi na ang mga kagaya ba nilang mga basura ay sinusubukan na agawin ng spotlight ng kanilang young master. Dagdag pa ng isa na mas mabuti na umuwi na lang ang mga ito at huwag nang magsayang ng oras sumali dito. Nagsigawa naman ang mga tao na hindi ito patas, at sinabi na gaano ba ito kagaling dahil ba anak ito ng Lord ng kanilang city. Dagdag pa ng isa na ang competition ay hindi pa nagsisimula at hindi siya naniniwala na ito ay makakapasok. Bahagya naman na tinignan ng ating bida ang hangal, at sa isip-isip niya na ang paglalakad nito ay hindi maayos, ang pulso naman ay hindi balanse, at ang kinaman ay masyadong kaonti. Dagdag niya pa na kaya mataas ang cultivation nito ay gumagamit ito ng mataas na kalidad ng droga, kaya wala na dapat siyang ipag-alala sa hangal na ito. Kaya naman naglakad na ito na parang may pupuntahan ito, ngunit napansin naman ito ng young master, na ikinagalit nito dahil kakasabi lang ng kanyang mga alagad na walang maaari na humarang sa kanyang dadaanan. At naiinis na sinabi nito na kung sino ba ang bata na ito at kung bakit ito humaharang sa kanyang dadaanan, kaya naman inutusan niya na ang kanyang mga gunggong na alagad na paalisin ito sa kanyang harapan. Naagad naman itong mga sinunod at sinabihan si Tan Yun kung hindi ba ito nakakarinig, at umalis ito sa dadaanan ng kanilang young master. At balak pa sana ng gunggong na ito na tulak ang ating bida, ngunit nagpakawala ito ng bahagyang enerhiya at tinanong ang mga ito na kung gusto na ba nila mamatay. Pagkatapos nun ay nilakasan na niya ang paglabas ng kanyang enerhiya, dahilan ng pagtalsik ng mga gunggong habang sumusuka ng dugo. At bumagsak pa ito mismo sa tabi ng kanilang young master, na labis ikinagulat ng hangal na ito. Pagkatapos ay inangat ng ating bida ang kanyang kamao sa harap ng young master at seryosong sinabi nito na huwag siyang guluhin dahil kung hindi ay mamamatay ito. Labis naman na ikinagulat ng mga tao ang nangyaring mga kaganapan, at sinabi ng isa na kung ano ang nangyari dahil sa napakabilis ng ating bida at hindi niya ito nakita. Ngunit kung ma-offend niya si Wang Fuchen ay mapapatalsik siya sa magiging selection, dagdag pa ng isa na ang hangal na young master ay makitid ang utak kaya hindi nito sinasayang ang pagkakataon na patayin ang mga taong hindi niya gusto. Muling nagbalik ang eksena sa mga kaganapan at sinabihan ng hangal na young master ang ating bida na ang lakas ng loob niya na saktan ang kanyang mga alagad, kaya naman inutusan niya na ang iba niya pang mga alagad na hulihin na ang ating bida at ikulong ito. Dagdag niya pa na hindi ito karapat-dapat na lumahok sa magiging selection ng kanilang Falling Star City, na agad naman sumunod ang mga gunggong na ito. At sa isip-isip ng hangal na young master na ito na napakalakas ng ating bida kaya sasamantalahin na niya ang pagkakataon na ito para alisin ito bago pa magsimula ang kompetisyon. Sa kabilang banda ay nakatutok na kay Tan Yun ang mga sandata ng mga gunggong, ngunit makikita na hindi man lang ito nangangamba. Sarkastiko na niya din na tinawag ang Lord ng Falling Star City, at sinabi dito na importante ang araw na ito sa Falling Star City para sa pagpili ng disciple, at kung talaga bang papabayaan niya lang na gawin ng anak niya kung ano ang mga gusto nito.
Tumawa naman ng malakas si Lord Wang at sinabi nito sa ating bida na kung sinabi ng kanyang anak na guilty ito ay totoo ito, kaya hindi na nila kailangan na pumili ng araw para dun. Nainis naman ang ating bida sa sagot nito, kaya seryoso niyang sinabi sa hangal na ito kung hindi ba ito natatakot na malaman ng emisary ng lungsod na ito ang mga sinabi niya. Sarkastiko din naman na sumagot si Lord Wang na hanggat nahuli na ang ating bida, ay walang maglalakas loob na magsaad sa mga sinabi niya, at mayabang pa na sinabi nito na dahil siya si Wang Ba, ang hari ng Falling Star City. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na ito kay Tan Yun, na walang kahit sino ang magliligtas sa kanya, kaya tanggapin na lang ang kanyang kapalaran habang tumatawa ng malakas. Hindi naman napinansin ng ating bida ang mga sinabi nito, bagkus ay tumingin ito sa kalangitan, at sarkastiko na sinabi kay Lord Wang na ang mga sinabi nito ay hindi totoo, at makikita sa kalangitan na may isang bagay na patungo sa kanilang kinaroroonan, na labis na ikinatakot ni Lord Wang na parang alam na niya kung ano at sino ito, kaya napasabi na lang ang hangal na masama ito, habang ang kanyang hangal na anak ay hindi alam kung ano ito, pero nakakaramdam ng matinding takot. Ilang saglit lang ay dumating na nga ito, at isa itong babae at makikita na may kasama ito na parang isang beast na nabuo gamit ang enerhiya. Nagsaad na nga ito at seryosong sinabi sa City Lord na ang lakas ng loob nito na makialam sa gagawin ng Huangfu Sheng clan na pagpili ng disciple. Dagdag niya pa na mukhang oras na para palitan ang Lord ng Falling Star City, at ito pala ay si Mumeng Chi ng Huangfu clan na kasama ang kanyang alagang spirit. Napaluhod na lang sa pagkalugmok ang hangal sa kanyang mga narinig, at pautal-utal na sinasabi kay Mumeng Chi na tinatawag niyang envoy, na isa lang itong hindi pagkakaunawaan at sana ay bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Subalit sinabi ng envoy na hindi na kailangan na gawin pa yon, na mas lalong kinatakot ng hangal na City Lord. Magsasalita pa sana ito, ngunit nakatanggap na ito ng pag-atake ng envoy gamit lang ang pagkumpas ng kamay nito. Nadahilan ng pagtalsik nito sa ere na dumaan pa sa mga manunood, at di kalaunan ay bumagsak sa harap ng kanyang anak habang sumusuka ng dugo. Nagtinginan naman ang mga manunood sa ating bida, at sinasabi ng isa na sa mga sinabi ng envoy na baka ito na talaga ang katapusan ni Wang Ba sa pagiging City Lord, at kasalanan ito ni Tan Yun dahil kung hindi niya ginulo ang kanilang young master ay hindi yun sasabihin ng City Lord. Dagdag pa ng isa na nararamdaman niya na ang ating bida ay mahirap hulaan dahil parang alam niya na parating na ang envoy kaya ginawa niya na mapagsalita ang City Lord ng mga ganong bagay. Nakangisi lang naman ang ating bida at makikita sa ekspresyon nito na mukhang sinadya niya talaga ito na mangyari. Napatingin na din ang envoy kay Tan Yun at napansin niya din ang pagngisi nito, kaya napaisip ito na kung talaga bang naramdaman ng ating bida ang kanyang pagdating. Dagdag niya pa na ngunit ang realm ni Tan Yun ay napakalayo kumpara sa kanya. Sa kabilang banda nakatayo na ang City Lord dahil sa pag-alalay ng kanyang hangal na anak, ngunit makikita pa din ang matinding pinsala na natamo nito. Nagsalita na din ito at sinabi sa envoy na itong lahat ay kasalanan niya at pumapayag siya sa mga magiging parusa, pero sana ay bigyan nito ng awa ang kanyang anak at payagan na magpatuloy sa magiging selection. Pinagmasdan naman ng envoy si Wang Fu Chen at nakita niya na ito ay nasa 9 level ng spiritual birth, at hindi na ito masama, kaya nagsaad na ito sa City Lord ng kanyang pagpayag dito. Nagalak naman dito ang City Lord at paulit-ulit na nagpasalamat sa envoy, ngunit sa isip-isip nito na kapag nakapasok ang kanyang anak sa Huangfu sect ay sa kalaunan ng pagiging City Lord ay magiging sa kanya pa din, kaya hindi pa huli para magpakitang gilas. Tinignan naman ng ating bida ang hangal na mag-ama at sa isip-isip nito na ang City Lord ay isang tuso, napakasamang tao at may gahaman na pag-iisip. Maya-maya pa ay nagpahayag na ang envoy, at sinabi sa mga ito na ang lahat ng mga gustong sambahin ang Huangfu sect ay umakyat na sa entablado at makinig sa kanyang sasabihin. Nagalak naman ang mga kalahok dahil sa matagal nila itong hinintay, at nag-ensayo sila ng mga dekada para lang sa pagkakataon na ito. Nagsigawan naman ang mga ito dahil handang-handa na sila sa mga pagdadaanan nilang pagsubok. Kaya naman mabilis na nagpuntahan ang mga ito sa entablado habang tinitignan lang sila ng envoy, kahit ang ating bida ay umakyat na din ng may determinadong ekspresyon.
Hindi naman agad umakyat ang hangal na young master at tinitignan lang ang ating bida, sinabihan naman siya ng kanyang ama na kung magkaroon ito ng pagkakataon sa gagawing pagsubok ay siguraduhin ito na mapapatay niya si Tanyon. Naagad naman nitong sinang-ayunan, at makikita ang labis na galit nito sa ating bida sa kadahilanang sobra na silang napapahiya dahil sa ating bida. Pagkatapos nun ay umakyat na din ito sa entablado habang sinasabi sa kanyang ama na wag na ito mag-alala dahil hindi niya ito bibigyan kahit kaonting awa. Sa kabilang banda pinapaliwanag na ng envoy ang mangyayaring pagsubok, at sinasabi nito na ang magiging pagsubok sa gagawing selection ay may isang round lang, na kung sino ang huling makakatagal sa ilalabas na pressure ng Ice Tiger Spirit ay ang magiging disciple ng kanilang Huangfu Shenzong sect. Pagkatapos nun ay nag-iipon na ng enerhiya ang Ice Tiger Spirit, at ilang saglit lang ay pinakawalan niya na ito, at sa sobrang lakas nito ay halos umabot ito sa kalangitan na kitang-kita sa buong lungsod ng Falling Star City. Samantala hindi naman nangangamba ang ating bida at ang hangal na young master, bagkus ay naging kalmado pa ang mga ito habang ang ibang mga kalahok ay bahagya ng mga nahihirapan, at sinasabi ng isa na ito na ang Ice Tiger Spirit ay nasa second grade, at ang lakas nito ay sapat na para may kumpara sa cultivator na nasa fetal soul realm. Dagdag pa nito na sa pagsubok na pagtagal ng 1 oras ay mukhang hindi niya kakayanin, dahil baka kahit 10 minuto lang ay bumigay na siya. Bahagya namang nilakasan pa ng Ice Tiger Spirit ang nilalabas nitong pressure, habang sinasabi ng envoy na ang kompetisyon ay nagsimula na. Namangha naman ang mga manunood na ito at nagtatanungan kung sino sa mga kalahok ang makakatagal hanggang dulo. Nagsaad naman ang isa na si Wang Fuchen pa rin ang inaasahan niya na mananalo, dahil ito ang may pinakamataas na cultivation sa lahat ng kalahok. Sinagot naman ito ng isa na hindi ito totoo dahil si Tanyon ay mas malakas ang ipinapakita kaysa dito, kaya sa tingin nito na ang ating bida ang mananalo. Maya-maya pa ay hindi na kinaya ng ibang kalahok at nagsusuka na ang mga ito ng dugo, sapagkat hindi na nila ito kinaya dahil sa sobrang lakas ng pressure. Nagsaad naman ang isa na gusto niya nang umalis habang lumuluha ng dugo, at ang isa naman ay nagmamakaawa na sa Diyos na tulungan siyang ialis na sa entablado na habang sumusuka ng dugo. Napansin naman na ng envoy ang mga ito na nasa bingit na ng kamatayan, kaya naman inalis niya na ang mga ito gamit ang kanyang nilabas na enerhiya. Mayabang naman na sinabi ng hangal na young master na isa itong grupo ng mga basura, at ano ang lakas ng loob ang meron ang mga ito para magtangka na siya ay talunin para sa pagiging disciple, dagdag niya pa na siya lang ang mananalo hanggang dulo. Samantala bahagya namang humina ang enerhiyang nilalabas ng ating bida, at napansin naman ito ng mga manunood. Kaya sinabi ng mga ito na kagaya ng inaasahan nila na si Wang Fuchen talaga ang mas malakas, dagdag pa ng isa na akala niya na si Tanyon ay mas malakas dahil sa pagsisimula nito ng gulo sa Wang family. Napansin na din naman ito ng envoy, kaya napapaisip ito na mukhang nagkataon lang talaga na nalaman ni Tanyon ang pagdating niya kanina, dahil sa kasalukuyan nitong lakas ay imposible talaga na maramdaman siya nito. Mayabang naman na sinabihan ng hangal na young master ang ating bida na mas makakabuti kung aalis na lang ito, dahil siya lang talaga ang magiging disciple ng Huangfu sect. Sinabihan niya naman ito na isang malaking tanga at seryosong sinabi nito na dahil ang kompetisyon ay ngayon pa lang magsisimula. Pagkatapos nun ay biglang umupo ang ating bida, na ipinagtaka ng envoy at ng hangal na young master. Ilang saglit lang ay may kinukuha ang ating bida sa kanyang damit, at ito pala ay isang bote na lagayan ng pills. Nilabas niya na nga ang mga laman nito, at sa isip-isip niya na kanina ay naghanda siya sa kanilang bahay ng ilang mga spiritual fetal pills, dagdag niya pa na ang pagmamadali ng paggamit ng pill ay maaaring magdala sa walang laman na cultivation base. Ngunit sa ilalim ng Ice Tiger pressure ay sapat na ito para maalis ang mga side effect. Labis naman na nagtaka ang mga manunood at napapatanong kung gagamitin ba ni Tanyon ang pills para mawala ang kanyang enerhiya, at gusto na ba nito na sumuko. Sinagot naman ito ng isa ng hindi pagsang-ayon dito, at sinabi nito na dahil kinuha ni Tanyon ang pills para mag-cultivate at makapag-breakthrough sa public. Naikinagulat naman ng isa dahil ang pag-breakthrough sa ilalim ng spiritual Ice Tiger ay maaaring nito na ikamatay.
Tumatawa naman ang hangal na ito at sa isip-isip nito na mukhang hindi niya na kailangan pa na gumawa ng kahit ano dito. Dagdag niya pa na tiyak na mamamatay na ito kung makakapag-breakthrough ito sa kanyang cultivation. Sa kabilang banda labis naman na nag-aalala ang envoy sa ating bida, at sinabi dito na wag na ito maglaro, dahil kung hindi niya makakayanan ang pagbabago at gagawin ngayon ang cultivation breakthrough ay mamamatay siya. Masaya naman na sinabi ng ating bida na ang buhay at kamatayan ay natural lang sa isang buhay. Pagkatapos nun ay nilunok niya na ang mga pills at masayang nagsaad ng pasasalamat sa pag-aalala ng envoy. Nalabis naman itong pinag-alala ng envoy at bahagyang nagagalit ito dito. Maya-maya pa ay naglabas ang ating bida ng napakalakas na enerhiya hanggang sa mga mata nito, habang gumagawa ng isang hand sign. Ilang saglit pa ay mas lalo pa itong lumakas, na dahilan ng bahagyang pagkasira ng mga kalupaan. Labis naman na nagulat ang envoy dahil sa nagawa talaga ng ating bida na magtagumpay sa pagbi-breakthrough. Maging ang mga manunood ay labis din na nagulat dito, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible, dahil nagawa mismo nito na mag-breakthrough sa ilalim ng pressure spiritual ice tiger, at pagkatapos panalunukin ang napakadaming pills ay normal at ligtas pa rin ito, kaya napapatanong na lang silang lahat kung tao ba talaga ang ating bida. Maging ang hangal na young master ay hindi ito kayang paniwalaan, kaya pinagbintangan nito ang ating bida na tinatago lang ang kanyang totoong lakas at nagpapanggap na nakapag-breakthrough, para makakuha sa kanila ng atensyon. Mayabang naman na sinabi ng ating bida dito na kung talagang nagtatago siya ng lakas kanina, ay ano naman ang magagawa nito sa kanya. Pagkatapos nun ay nilunok niya pa ng sabay-sabay ang natitira pang mga pills, at sa isip-isip niya na kung ibang tao ang makakapag-breakthrough sa ilalim ng pressure ng ice tiger ay mamamatay ito. Mas lalo naman itong ikinagulat ng envoy at sinabi sa ating bida na isa talaga itong baliw. Samantala naglalabas na naman ang ating bida ng napakalakas na enerhiya na mas malakas pa sa nauna at makikita na napakasaya pa nito, at halos umabot na din sa kalangitan at kahit ang mga kasama niya nakalahok sa entablado ay sobrang naaapektuhan nito, at kahit sa kalayuan ay makikita kung gaano ito kalakas, na halos kasing laki na ng isang bundok ang sakop nito, na mas lalong ikinagulat ng mga ito at napapatulala na lang na nakatingin kay Tanyon. Makalipas lang ang ilang mga sandali ay natapos na din ang ating bida at sa isip-isip nito na sa tulong ng pressure ng Ice Tiger ay nagtagumpay siya sa pag-angat sa 9 spiritual fetus. Subalit naiinis din ito dahil konti lang ang fetal pills na meron siya. Kaya tinapon niya na ang lalagyanan nito dahil sa pagkadismaya, at sinabi na kalimutan na lang ito dahil gusto niya din naman na hindi masyadong mapansin. Dahil kung makakapag-breakthrough pa siya sa fetal soul realm ay nag-aalala siya na baka matakot sa kanya ang mga tao. Ngunit lingid sa inaakala niya ay pansin na siya ng mga tao dahil sa mga hindi pangkaraniwan niyang ginawa, at manghang-mangha ang mga ito sa ating bida, dahil hindi pa sila nakakakita sa buong buhay nila na ganun kabilis mag-breakthrough. At sabi pa ng isa na parehas na si Tan Yun at Wang Fuchen ng cultivation realm, at ang isa sa dalawang tigre ay siguradong mapipinsala ng matindi. Muling bumalik ang eksena sa ating bida, na tinititigan na ng galit na hangal na young master, dahil iniisip nito na maaagawan na siya ni Tanyon, kaya naman sinigawan niya na ito at sinasabi nito na mamatay na ang ating bida. Hindi naman na ito pinansin ni Tanyon, bagkus ay sarkastiko nitong sinabi sa envoy na ang pressure na ito ay hindi sapat na malakas, at kung pwede ay dagdagan pa ito. At makakabuti pa ito dahil mapapabilis ang pagpili ng mananalo. Naiinis naman ang envoy sa mga sinabi ng ating bida, at sa isip niya na medyo sumusobra na ang tao na ito. Samantala galit naman ang iba pang mga kalahok sa ating bida, dahil hirap na sila sa ganong pressure pa lang, tapos gusto pa ni Tanyon na dagdagan pa ito. Kaya galit na sinabi ng mga ito na sana ay isaalang-alang din ang kanilang nararamdaman. Dagdag pa ng isa na ang 9 spiritual fetus ay great, ngunit huwag niyang isipin na magagawa niya na ang lahat ng gusto niya dahil lang sa malakas siya. Sarkastiko naman ang hingi ng tawad ang ating bida sa mga ito, at mayabang na sinabi na para sa kanya ang ibig sabihin ng pagiging malakas niya ay magagawa niya kung ano ang mga gusto niya.
Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!